Hello mga Mars! Kumusta Mars? Magsundo na pala ako ng aking pinakamamahal na si Philip. Ang weather namin dito sa Slovakia, Diyos ko Lord, ay biglang mainit. Tapos bigla na namang maging malamig. Ang simoy ng hangin. Hindi ko maintindihan, summer ba to? Or spring? O winter? Check ko muna dito kung lumabas na ba sila. Sa itaas na siguro. Nandito si Philip. Ha? Couple do skolki? Ay, may tiko. Kiwi pala yung ipapakita niya sa akin. Kaya pala siya nagmamadali. Tiyo Tomas. Wow, pekane. Tiyo Tomas. Okay, Riklo. Duwa po pali ha. Ihi muna daw siya. Iwan ko kung alam niyo to. Can you do it, Philip ko? Aha. Alam pala niya kung paano. May nilagay si teacher dito. Hanapin ko naman yung kay Philip. Bakit wala? Alam ko na. Sinabit nila doon sa Jensen. Dito lang meron si Philip, oh. Ito, may pangalan niya. Lumagpas yung kulay. You forgot Philip ko? Yes. Ano? Tuno, tak. Tiyo Tomas. Dinosaurs. Aha. Mami, Alex ko yung robot. The Mali Alex? Ano? He just printed in the school. Ano? Pa-cute. Hindi niya alam kung anong sasabihin. I think I need to cut your hair. No? Puna. No, Philip ko, tak dobre ahoy. Mimi. Mommy, your hair is still stinky. No. I said I need to cut your hair. Akala niya siguro marumi. Hay nako, Philip ko, hindi ka na marunong mag-English? Change Prosim. May laman pa kaya itong tubigan niya? Natumba na to eh. Meron pa konti. Hindi siya mahilig umiinom ng tubig eh. Kailangan ko na siyang bihisan. Kapag mag-relay lang ako sa kanya, maabutan kami dito ng 1 oras. Uwi na po kami. Ang gusto ni Philip, dadaan muna daw kami saglit sa park. Maglaro muna daw siya. Kaya ang pinapakita pala niya sa akin, itong gate nila dito, blue at saka red. Then sinabi pa ni Vladimir sa akin, Philippine flag colors. Kulang na lang daw nito, yellow at saka white. Agoy, hindi naman marunong mag-abre. Zima? No. Uy, yun sa man na. Churubis. Philip ko. What do you want? Ha? Magpa-picture ka? Uy, pwede, ijimi do mo. Magpa-picture ka? Tuto ninyi picture. Tuto vlog. Ay, no, tam nini flowers. Nie wiem. Ijimi, dupa ko. Sabi mo, park eh. Prosim? Ano? Ang ganda siguro ng panahon kapag ganito lang everyday ba, no? 10 degrees pala sa umaga. Pag ganitong oras 12, nasa 19 degrees. Tapos bigla na naman siyang magbaba. Hindi ko maintindihan. Uy, ano naman ang gagawin mo dito, Philip? Prosim? What do you want here? Kuya, after papat, he's going to mo. Potom doktori. Kuya Alex. Pot? Ejimi domo. Prosim? 5 minutes daw. Dobre. Nini, vela. Yung Slovak ko pala, napulot ko lang yan sa kalsada. Hindi na pala siya nakaabot ng 5 minutes. Nagbago yung isipan niya. Uwi na lang daw siya. Namiss ata niya yung kanyang daddy eh. Puna, ano kayang pinulot niya? Hoy, no, ha? Don't eat it. Ay, kanina pa pala, naglinis si Vladimir ng aming safety cleaner. Panoorin niyo to. Binuksan na po niya yung cleaners. Tapos ang sabi niya, once a year daw yan gagawin ang pag-empty. Naisipan niya na gawin na ngayon. Bago niya ginawa yan, nag-research muna siya sa YouTube. Ayan pala yung aming dumi cleaners ba? Ganyan yan sa loob. Ang hitsura niyan. Mga dumi yan at saka mga waste. Tapos may hose siyang nilagay dito. Tapos iparan daw niya doon sa bundok na yan. Sabi ni Vladimir, once a year daw to dapat gawin. Para hindi mag-stock dito ang mga dumi ba? Ay ganyan siya maglinis ng aming safety cleaner. Ginamitan po niya ng electric pump. Ayan. Nahirapan kaya si Vladimir niyan.
pumasok na lang ako dito, maipakita ko sa inyo. Ayaw kasi niyang makunan ng video habang ginagawa niya yan. Pinuntahan niya doon kung may lumabas ba talaga na tubig. Ayan, tinitignan niya kung may nakuha ba talagang tubig yung electric pump. Tapos pinadaan dyan sa hose na iyan. Ito pala yung measurement na ginagamit ni Vladimir doon sa safety cleaner. Dapat 300 to 700 ml lang daw yung color brown. Kapag lumagpas na niyan, kailangan na daw linisan yung aming safety cleaner. Since na umalis si Vladimir, nagpa-eye check up kay Kuya Alex, titignan ko dito kung paglinis ni Vladimir. Wala na, tinakpan na niya ito kasi malinis na ang loob nito. May swing pa pala nilagay ni Vladimir dito, oh. Ayan, tignan nyo kung anong ginawa niya. Ayan. Si Philip. Dito sila every day. Ano, Potskay? I-check ko lang tong tubig dito na itinapon ni Daddy. Kung anong ginawa niya. Ko kasi yung boss niya Charis lang. Tinabunan na pala niya, oh. Anyway, yung wastewater na itinapon niya dito, nag-absorb na sa lupa Ang fertilizer na lang daw yung mga dumi. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ni Vladimir dito. Gagawin niyang siminto ito dito banda. Nagsimula na siya dito. Tinulungan siya ng kanyang kapatid. Nagumpisa na siya dito, pero 2 piraso pa lang yung nailagay niya. Buhat ng marami siyang ginagawa dito sa bahay. Sa palibot ng bahay namin. Tapos maglagay na ako ng red carpet, Charis. Dito, maglagay din daw siya ng apartment din daw. Hanggang dito daw yun, oh. Dito niya ilagay yung aming mahiwagang swimming pool. Sana all. Dito daw ata ang magiging parking area namin. Ewan ko lang kung anong magiging hitsura nito. Matagal pa ito matapos Siguro maabutan pa ito ng 1 taon din. Balik tayo dito sa safety cleaner namin. Diba nag-share ako sa inyo regarding nung may nag-inspect sa bahay namin. Kaya niya ito tinakpan dahil ayaw ni Vladimir na makita ito. Once na makita kasi ito, kailangan itong tanggalin. As most of the time sa mga inspector, ang kanilang suggestion is yung safety tank, hindi itong safety cleaner. Hindi naman ito talaga bawal kung nag-ask lang kami ng permission. May mali kaming ginawa. Based sa sinabi ni Vladimir, kung nagpaalam kami, edi additional gastos at the same time, wasting time para kay Vladimir. Kung safety tank ang pinalagay namin dito, every month, kailangan naming magastos ng 70 to 80 euros para lang i-collect itong mga dumi. Ang mga tao kasi dito sa village namin, ganun ang ginagawa nila Tumatawag lang sila ng collector, ipapump na nila yung kanilang safety tank. Continue ko yung chika ko sa inyo about sa safety cleaner. Yung mga bagong bahay dito banda sa amin, nag-safety cleaner din sila kaysa safety tank. Umiiwas sa bayarin ba every month. Disadvantage lang nito, kailangan talagang linisan from time to time. Tapos i-check, gaya ng ginagawa ni Vladimir. Ginawan din ito ng drainage para sa ibang tubig. Pero hindi lahat kasi ng tubig sa loob nito madrain. Almost every day ito, chine-check talaga niya yan. Yung safety cleaner namin. Kapag magluto ako ng gulay, may mga naiwan doon pala sa sink, tapos dumaloy dito sa safety cleaner, makikita niya yan. Kaya tinatanggal ni Vladimir, parang sinasala din niya ba. Nakagastos na daw si Vladimir niya ng 1,350. Mili pa si Vladimir ng 50 euros nung sa electric pump yung ginamit niya kanina para mag-pump, nilabas yung wastewater. Pero okay lang yun kaysa magbayad kami ng every month. Itong kapitbahay namin na kapatid ni Vladimir, ang ginamit pala nila para hindi sila magbayad every month. Aside sa safety tank, ginawa nila ng drainage. For lifetime na daw yun. Once na malaman daw yun, maka-fine sila. At the same time, kailangan nilang mag-reconstruct ulit ng safety tank. Naaayon talaga sa policy nila dito sa Slovakia. Kaya pala hindi ko nakikita yung aming kapitbahay dito na nagpakulik ng waste sa safety tank nila. Kasi ginawan pala nila ng drainage. Kanina ko lang nalaman kay Vladimir, pati daw si Bianan, ganun din ang ginawa nila. Pinapalusot lang nila na nasira yung kanilang safety tank. Mautak din, no? Akala ko mga Filipino lang ang wais Pati pa pala itong pamilya ni Vladimir. No wonder. Kaya wais din ako, Charis. But anyway,
Mamaya i-share ko ulit sa inyo kung ano na naman ang nangyari dito sa eye check-up ni Kuya Alex. Papasok na kami sa loob. Patulugin ko lang to si Philip. Philip ko, idime, dunutra. Anyway, bawal naman talaga yung mga ginawa ni Labianan at bawal din yung ginawa namin. Pero wala kaming other choice eh. Ito lang ang paraan na alam namin para makatipid. Huwag kayong maingay ha, kayo lang ang nakakaalam niyan. Nandito na pala si Kuya Alex. Galing yan siya sa doktor regarding sa kanyang eye check-up. So, how do you feel, Kuya? Why do you need to close your eye? Can you see me properly? In close me, but in far armor. You're far, then I can see you. If it is closer. No. No. What she put on your eye? The Eye doctor? drops. Eye drops. That is for what? You don't know. Itong mata niya ang pina-check up kanina. After 4 hours pa siya makakita ng maayos. As of now, hindi muna daw. Dahil doon sa eye drops na nilagay. Hindi, kuya. Hindi ko pala ng nose spray ang kanyang ilong dahil may sipon siya. So far, okay naman ang kanyang eye check-up. Then according kay Vladimir, nag-aantay na lang daw kami na maoperahan niyang mata niya. No changes pa naman kahit na nag-eye exercise si Kuya Alex. Ganun pa rin daw. Ang tanging solusyon lang daw sa kanyang mata is yung surgery. Ilang beses na po hindi natuloy yung kanyang surgery dahil nga sa may sakit, may sipon. Number 1 na bawal yun. Mamaya pa pala, may assignment siyang gagawin. In 1 week, 3 to 4 times ang assignment na kailangan talaga niyang gawin. Tapos madali lang naman to siya turuan. Nalilito nga kami ni Vladimir kung paano gawin yung kanyang assignment. Tapos tinanong namin siya kung paano gawin yun. Tinuro niya sa amin kung paano. Kawawa akong kuya. Masaya ako kasi kumakain na siya. Yun naman ang changes ng katawan niya. Medyo tumataba na siya kunti. Thank you, Lord. May improvement. Gusto talaga nila ng kiss. So, gagawa na si Kuya Alex ng kanyang assignment. Kailangan lang daw ito niyang kuluran. Tapos, same dito na color. So, ito yung ibig kong sabihin, na hindi namin alam kung anong gagawin dyan. Mami, in a farbo. Dobre. It's up to you. Same color. I just do it. Okay, tak, dobre, Kuya. Do it now. May pinakita pala si Philip sa akin. Ito daw. Wow, pekenig. Where's the No. Sorry. Get the eraser. Tinapulan style man na dudong. This is R. No, that is not R. That is Y. Marunong na daw siya magsulat. Kaso lang nawala yung R. Ang sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi mo matapos yung assignment. Then si Philip pala, pinaulit ko sa kanya yung kanyang apelyido. Alam na niya kung paano isulat. Every time na wala dito si Vladimir, pinapauna ko talaga yung kanyang homework. At the same time, si Philip, pinasulat ko na rin. Yan talaga ang rules ko. Ay, lalo na kapag wala dito si Vladimir, pinaka-importante talaga yung kanyang assignment. Pagkakataon na rin ni Philip, na gawin niya yung pagsulat niya ng pangalan at saka apelyido para may gagawin din siya. Hanggang matapos si Kuya Alex. Kasi wala man siyang kalaro. Then, bago sila maglaro, kailangan tapos na ang lahat. And then, after nilang maglaro, yun na rin ang pagkakataon nilang makapanood ng TV. Yeah, you need to write the F. You need to follow what is written here. Hindi na niya nakalimutan ang R dito, Very good. Sabi ko nga sa inyo once lang iiyak. Ha? Tapos na ang assignment ni Kuya Alex. Tapos i-double check ko ito kung tama ba yung ginawa niya. Ito yung kanyang sinunod. Ito ang last. Be? Tignan natin kung may mali ba. Wala, perfect. Okay na. Time to clean up, Kuya. And then you will go Vonko. Don't stay longer. Kailangan nilang linisan yan bago sila lumabas. Tignan. Ang bilis nilang nakalabas. Nang dahil sa swing, nagmamadali si Kuya Alex sa kanyang homework dahil sa swing na yan. Tignan nyo naman itong mga batang to.
Biwasihot ko, prosim siya. Ayan, mag-aagawan yan sila sa isang swing lang. Idalawa naman yan. Kuya Alex ko, nini! Tuwang-tuwa na yan sila. Kahit dalawa lang yan sila. Wala pa yung mga pinsan nila. Ewan ko na saan. Tulog pa ata.